Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, meron tayong pag-uusapan ngayon. Ito ay video ng KMJS kagabi. 'Di ba? Tungkol do sa banyo, di umano na bumubukas yung pinto. Tapos may umuungol do sa banyo. So, i-play na natin 'to mga men. Yung video ko, ganito po talaga ang diskarte ko. Pag KMJS ang nire-reakan ko, ganito po talaga ang diskarte ko. Huwag nyo na pong pakikialaman. Yung may mga nagsasabi kasi, lakihan mo yung screen ng nire-reakan mo. Hindi pwede. Ako po ang may diskarte nun. Ang gawain lang po nitong video na to ay guide lang po natin. Hindi naman yung mismong KMJS ang pinapanood natin dito. 'Di ba? Ang papanoorin nyo po dito ako. Kung gusto nyo panoorin ng buo to, punta kayo sa channel ng KMJS. Di ba? Pero as long as nandito kayo sa channel ko, diskarte ko po na ganito po ang uri ng pagre-react ako doon sa video. Maraming salamat po. Kasi marami nagsabi, lakihan mo naman, lakihan mo naman. No! Ako yung pinapanood nyo dito, hindi itong video ng KMJS. Reference lang po ito. So, play na natin itong video. Sa isang palikuran sa Naga City sa Cebu, may nahuli kam na umiiyak. Sino siya at ano ang mensaheng gusto niyang iparating? Sa kailaliman ng gabi, natatakot ka rin bang magbanyong mag-isa? Paano kung sa inyong palikuran, meron kang hindi maipaliwanag na karanasan? Pasado alas 10 ng gabi nitong February 25 sa City of Naga sa Cebu, nagpapaantok ang 32 anyos na si Ryan nung nakakulog ako dyan sa higaan ko. May nadinig ako na boses ng babae. pakinggan ang tunog na nagpakilabot sa marami. So nakikita dito sa video na to. Play muna natin, Na-excite ako eh. Я вкладочки видели с CR. Mas lalo raw tumindig ang kanyang balahibo nung ang nakasaradong pintuan ng banyo Nag-open bigla yung pinto. Kahit nakalock siya. Nagulat ako. What if open yung... Doon pa nga lang, debunk ka na eh. Paano ko nasabing debunk? Kung gagamitin nyo utak nyo, ang sabi kasi ni Kuya dito, Nag-open bigla yung pinto. Kahit nakalock siya. ano mali? Kahit daw nakalock daw yung banyo. Bakit ka maglalak ng banyo kung nasa labas ka? Di ba? Sino sa inyo naglalak ng banyo nang nasa labas sila? Naglalak ka ng banyo pag nasa loob ka para wala makapasok. Tama? Sa sobrang gusto mong maging makatotohanan yung video mo, gumagawa ka ng istorya na wala na sa logic. Di ba? Or baka ibig niya sabihin, yung term na lock niya ay nakalapat yung pinto. Kaya lang syempre men, di ba? Sa sobrang gusto mong magkaroon ng credibility istorya mo at gusto mong maiparamdam sa amin na imposibleng mangyari yun, nakakapagsalita ka ng walang logic. Maglala ka ng banyo, nasa labas ka. Come on. Kayo, nakikitaan nyo ba na logic yon? Nakalock daw yung banyo? Hindi, maybe ang term niya ng lock ay yung nakalapat, pero di ba hindi mo pwedeng sabihin nakalock ang banyo nun, min eh. Palulusutin ko na. Baka slip of the tongue lang, ibig niya sabihin nakalapat naman yung doorknob. Ulitin nga natin yung video. So itong video na to, mga kababayan ko,
2025 sa City of Naga sa Cebu, nagpapaantok ang 32 anyos na si Ryan nung Nakakulong So yung actual video ipi-play. ako dyan sa higaan ko. May nadinig ako na Ano sabi mo? nakakulob ako dyan sa higaan Nakaano daw siya sa higaan niya? ko. May nadinig No, anyway, kung ano man yun. ako na boses ng babae. pakinggan ang tunog Oh, ito na yung mismong video. na nagpakilabot sa marami. O nakikita natin dito, bukas yung laptop niya, no? Na Yung actual video. marami. Ito yung actual video. Tatayo siya. So, bukas yung laptop niya. Я его кладочкой видели с CR. Mas lalo raw tumindig ang kanyang balahibo nung ang nakasaradong pintuan ng banyo Bumukas. Nag-open bigla yung pinto. Kahit nakalock siya. O, dito nagkakaroon ng problema. Nakalock daw. Let's say yung term na lock nga nakalapat yung pinto, ano. Kasi nakikita ko dito from the very beginning, may gap na agad yung pinto, men. Hindi naman talaga siya nakalapat. 'Di ba? Nakikita niyo yung black na yan. I don't know kung shadow yan ng hamba. 'Di ba? Pero ang makikita mo dito, open na siya. Bago pa mag-start yung ano, nakikita nyo ba? Zoom natin, ha. Open na, oh. Or maybe shadow yan ng hamba. Pero ito yung, ano, ito yung kailangan natin pag-isipan dito sa video na to, eh. Pag binuksan niya, Я его кладочкой видели с CR. open na eh. Open na yon. Yung black na yon, open na. Hindi siya nakalock. Hindi siya nakalapat. Tsaka isa pa, let's say nakaalapat siya, ano, ang maririnig mo dyan, yung pag-turn ng doorknob. Yun ang maririnig mo. Saka siya bubukas. 'Di ba? Ang nangyari dito, yung langit-ngit nga ng pinto, maririnig natin, yung gumagano yung pinto. Para kung kambing, eh, no? Tama, Mas lalo raw tumindig ang kanyang balahibo nung ang nakasaradong pintuan ng banyo di ba? Yung ingit nga ng pinto, naririnig natin, eh. How much more pa kaya yung, ano, yung doorknob na nagta-turn. Pero wala tayong narinig na doorknob. Doon pa nga lang, ano na eh, debunk na yung sinabi niya, nakalock yung pinto, eh. Dapat maririnig natin yung doorknob, eh. Pero hindi. Di ba? O ito, sunod pa natin. Nag-open bigla yung pinto. Kahit nakalock siya. Nagulat ako. What if open yung bintana doon tapos may Panoorin nga natin sa FB to. Hahanapin ko sa FB. Kasi dito parang may cut na, eh. Tingnan natin yung full video nito sa FB. Hanapin natin. Ano ang name ni Kuya? Name ni Kuya. Pero baka ma-search natin. Yung video. Ito yata yan. So, ito yung start ng video, no? Ito pwede na nating medyo lakihan to ng konti. So, ito yung video. Кладочкой видели с CR.
Good day. Nasa labas yung switch, ano, nung wala nga naman tao, to be fair naman. Diba? Yun yung ano, nakikita natin itsura pag nilapat niya yung pinto eh. 'Di ba? Nakikita natin itsura pag nilapat natin yung pinto. Sana ba yung itsura niya pag nilapat yung pinto? Ibang-iba siya doon, walang hindi nagka-cast ng shadow yung hamba. Solid dapat siya. Ayun, pag sara niya ng pinto, ganun na ganun, walang shadow sa gilid. Kasi nung nakita natin, hindi naman talaga siya nakalapat eh. Anyway, balik tayo doon, pero may nakikita. Babalikan ko mamaya tong video na to ha. Lipat tayo doon sa KMJS, mga kababayan ko. Let's continue dito sa KMJS. Ibang tao, tapos hindi natin alam kung magnanakaw ba o hindi. Kahit natatakot na ako, pinasok ko yung CR. Naka-close naman lahat. So doon parang nanginig ako. Just, kahit nakakatakot na, binidyohan ko na lang yung likod ng pinto tsaka yung window, tapos lumabas na ako bigla. Anong lihim ang itinatago ng banyo? Meron daw mga kababalaghan dito sa sapa nila. Parang may mga nagpaparinig, umuungol. Calling Cebu Ghost PH. Puntahan nyo to. Puntahan nyo to, Cebu Ghost Hunter PH. Sabi ng iba kasi yung likod, daanan daw ng mga spirito. Simula raw nung lumipat si Ryan sa apartment na ito sa barangay Tanque 2, ang kanyang mga pagtulog hindi na raw naging mahimbing. Lagi ko nakakapanaginip ng babae na mahabang buhok, tapos palaging pupunta sa akin, dumadaan sa bintana, tapos yung buhok may may istorya na agad siya na kaakibat. pumupulupot sa katawan ko. Medyo morena, pero hindi ko kita yung mukha eh. Sa takot, lumipat si Ryan ng apartment. Pero sa kapareho ring compound, dati raw itong bakanteng lote na pinatayuan ng babuyan. Ako talaga yung first na gumamit. Pero dito naman na nagsimula ang mga pagpaparamdam. Ewan, parang kinikilig sa CR yung... Parang siya na lang yung sinusundan. Ang ilan sa mga nakapanood, duda sa na-videohan ni Ryan. Huwag mo kaming lokohin. Scripted. Binayaran lang yung multo. Papansin, gusto lang naman sumikat. Pero si Ryan, Tignan mo, ang hirap ng ng paranormal, ano? Di ba? Number 1 kasi yan eh. I-scrutinize ka ng mga tao. nanindigang hindi ito set up. Kahit i-search sa Facebook ko, wala naman ako doon mga ganyang mga content na para sumikat. So, para saan? Katunayan, Hindi mo pwede sabihin para saan. Unang-una, yung video na yun, in-upload mo eh. In-upload mo yung video eh. Babalik ko sa yung tanong mo, para saan? Bakit mo in-upload yung video? Kung hindi mo balak sumikat. Kaya mo in-upload ng video, gusto mo marami makanood. Di ba, bali yung logic niya, no? sundan pa ang mga kakatwang pangyayari. Pasado 5:00 ng hapon nito lang Martes,
habang nagigitara si Ryan ang kanyang So, ito yung actual video. No? Andito yung nasa harap siya ng laptop niya. Kung makikita niya mga kababayan ko. Ito yung video. Nasa harap siya ng laptop niya. Diba? Okay, play muna natin. pinto. Ano to? In-upload mo na naman? Bigla na naman siyang nag-open. While nagre-record ako sa sarili ko na kumakanta, nilapitan ko yung CR, tapos inon ko yung ilaw. Makikita dun sa ikalawang video na wala talagang tao din. Naka-close din yung windows. Gusto ko makita tong buo kasi kinakat na ng KMJS eh. Tingnan ko nga, meron pa bang isang video yon? Kinakat kasi ng KMJS eh, nakakainis eh. Dapat yung buong video. Tingnan natin ha. Hanap tayo ng ano. Anong name nito ni sir? Sino yung... Aha, ulitin natin ha. Hahanapin ko yun. Gusto ko makita yung buo ng video eh. Kasi doon natin makikita kung may manipulation. Pero unang-una pa lang nakikita ko yung video, yung pangalawang video niya na to, na set up talaga. 'Di ba? Wait lang. Hinahanap ko ano ba ang name ni Kuya? Yung mismong nag-upload ng video. Kaya nga nag-viral yan eh at marami nag-comment kasi in-upload mo. Pero sige, pagpatuloy natin pagpatuloy nga natin muna yung reaction video. 'Di ba? Dito sa ito muna ang pag-aralan natin, itong video na to. Itong pangalawang video. 'Di ba? Set up to eh. Ang sabi mo dito, Lang Martes, habang nagigitara si Ryan ang kanyang 'di ba? Habang nagre-record ka kamo, 'di ba nandiyan yung laptop niya Bakit itong pangalawang camera mo nakahanda na nakatutok na sa CR? Kasi I do assume itong pagre-record mo na to ay sa laptop ka nakatingin. Kasi nga imposibleng dito ka sa video na to nakatingin dito sa may keyboard. 'Di ba? Kung mapapanood mo to, pinto. 'di ba? Nag-ano ka, naka-set up na yung camera mo para sa pintuan. Or habang nagigitara ka. 'Di ba? Dito pa nga lang kaduda-duda na to eh. Or kung hindi ka sa laptop mo nagbi-video, sa cellphone mo, bakit hindi mo tutukan yung mukha mo? Bakit nakatutok yung camera dun sa... Di ba? Nagigits nyo ba yung logic? Bali-bali yung logic niya eh. Kasi, tinan mo, ang sabi mo dito, ano bang purpose kung bakit ka nagre-record niyan? Bigla na naman siyang nag-open. While nagre-record ako sa sarili ko na kumakanta. Diba? Kumakanta ka, men. Pero ang itsura mo dito, putol yung ulo mo. Kumakanta ka na putol ang ulo mo doon sa recording. That is bullshit. Diba? Ryan ang kanyang pinto. Kumakanta daw siya pero putol yung ulo niya sa recording. Ang talagang nakafocus doon sa video. Itong pinto na to. Bihira.
Bigla na naman siyang nag-open. While nagre-record ako sa sarili ko na kumakanta, nilapitan ko yung CR, tapos inon ko yung ilaw. Makikita doon sa ikalawang video na wala talagang tao din. Naka-close din yung windows. Ano yun? Paano napunta doon yung camera? Dapat kasi sinushow ng complete yun eh. May cut ba yun? At kinagabihan, si Ryan di umano sinapian ang yang ugian sa semento. Siya talaga yung nagre-enact sa sarili niya, no? Man kay siya paghikap na kulak kung hikap din giwas gian amo ko niya kusgan man kay pagwakli niya. Wait. Sino itong ano? May kasama ka pala doon sa bahay. Sino ba to? Ryan di umano sinapian Ang yang ugian sa semento. Init man kay So, hindi ka pala nag-iisa doon. May kasama ka pala. siya paghikap na kulak kung hikap Ba't din. wala na sa... Gaan amo ko niya kusgan. Nung nangyayari mga pagpaparamdam na yan, bakit wala si ate doon sa eksena doon sa loob? Niya ba? Dinigawas. Another red flag. Ang kwarto niya wasak tanan. Mura bito na kayo siyang tabang. Nakita ako si Ryan din asod. Mura ko siya, wa may mutang naman. Kapitbahay niya pala, sorry. Madami na Kapitbahay, siguro maaaring lumabas na siya, ano? Di ba, lumabas na siya kasi nasasaniban siya, etc. Doon na siguro siya sa labas na hawakan. Wala akong maalala sa mga Ano? Pagising ko, madami ng tao. Wala akong maalala sa mga nangyari. Hindi ako lasing nung time na yun. Wala akong tinake na kahit ano man. Sa pag-asang mabibigyang linaw ang mga pangyayari, nagkabit ang aming team ng CCTV cameras sa apartment para matutukan kung meron nga bang kakatwang nangyayari rito. Pero ang CCTV, misteryosong namatay. Ayun Imo lang. gi-unplug 1 minute to 2 minutes automatic record na. Ito siya 9 PM po is nawala yung record niya. Tapos bumalik siya noong 12:13. Nandito po siya daw. Nag-charge pa siya, uminom pa siya, tapos naligo siya. Yung question po is bakit wala siya sa record natin? Naka-plug naman lahat. And then pagbalik ko, galing sa paghatid sa kanila, mga around 12 na yun, 12:13, nandun ako sa loob nun, naglinis konti, tapos doon ako natulog sa kabilang bahay. Hindi ko siya ma-explain din bakit hindi ako nakuha ng feed ng CCTV nung nandun ako sa loob. Baka may technical issue or baka may ibang nangyari ba? Hindi natin alam. Bigla nawala yung CCTV. Samantala, habang ini-interview ng aming team si Ryan, So, yun nga. nakailang beses na nagkaroon ng glitch o aberya sa camera. Nag-imbita rin kami ng paranormal researcher. Na. Ano to ginagawa ko dito? I'm so sorry ha. I'm so sorry. Kung ito ay kaibigan ni Sir Ed Calawag. I'm so sorry. Hindi talaga ako kay Ma'am Ana. Sorry ha. Kasi paano ito kasi ang ang problem kay Ma'am Ana. Doon sa nararamdaman kasi ni Ma'am Ana, siya lang ang nakakaramdam nun. Para sa aming mga audience, halimbawa, lahat kami, sa mga nagsusuri na katulad namin, hindi namin mabiverify kung totoo yan eh. Yung ginagawa mo eh. Well, kay Sir Ed Calawag, syempre may nararamdaman din siya. At least si Sir Ed Calawag gumagamit ng ng mga, yun kasi ang role ng gadgets para ma-validate kung ano yung kiniklaim ng mga katulad ni Ma'am Ana de la Cruz. Napatunayan ko naman yan sa Clark, sabihin nyo na kung bias ako. Pero open pa rin kayo for debunking. Yung nag-spirit of the glass kaming dalawa ni Sir Ed Calawag, nakikita nyo naman na yung EMF meter nagre-respond doon sa ginagawa namin. Or maybe, kung may explanation kayo, maaring psychological ko lang yon dahil bias ako, dahil ako mismo ang nandoon sa video. Diba? Kaya nga, iniiwan ko sa inyo yung pagde-debunk doon sa lugar na yon. Pero at least, na ipapakita doon na gumagamit ng scientific equipments para sa mga mata ng non-believers at ng mga nagsusuri. Hindi katulad nitong kay Ma'am Ana de la Cruz, men. Di ba? Anyone can do that eh. Yung magkiklaim na nasusuka, na may nakikita. Kahit ako kaya kong gawin yan eh. Magkakatalo na lang kung mapapatunayan totoo yung sinasabi ko o hindi. Meron ba talagang nagpaparamdam sa banyo? May babae dito.
As in talaga, no? Oo. Hindi. Mukha naman siyang legit na hindi siya inedit. Abangan mamaya, magbabanyo ka pa ba kung may maririnig kang ganito? Ewan, parang siya kinikilig sa CR yung At pinto na bigla na lang daw bumubukas. Magbanyo na po ang mga magbabanyo. Pag-check po natin sa TV po is gumulaw yung sapatos niya. Ano yan, explainable naman yun eh. 'Di ba? Ano yun? Gravity. Na walang tao, na walang close talaga lahat. Lalabas na ang katotohanan. Ano yung gusto ng babae sa kanya? Padalas ka ng kasama ko at saan ka daw pumunta? Mamaya na. Ayoko muna talaga. Ano kaya ang susunod na mangyayari? So, lipat tayo dun sa pangalawang bahagi. Pero gusto ko malaman ano ba ang name nito ni Kuya. Titingnan ko muna yung FB page niya, no? Ano ba name nito ni Kuya? Wait lang ha. Titingnan ko. Lumigid yung ano eh. Yung name niya. Ayan, Ryan Lumigid. Tingnan ko nga yung FB muna ni Ryan Lumigid. Sayang eh. Hindi ko makita yung ano. Hindi kasi tinatag ni KMJS yung source nila. No, yung social media post mismo. Anyway, proceed tayo do sa pangalawang bahagi. No? Ito na yung pangalawang bahagi ng video. Magbabanyo ka pa ba kung may maririnig kang ganito? Ewan, parang siya kinikilig sa CR yung At pinto na bigla na lang daw bumubukas. Kuha raw ito sa apartment ni Ryan sa Cebu. Parang may umiiyak. Nakakatakot. Tumaas talagang balahibo ko pag kita ko sa video. Posible naman galing sa labas kasi naka-close lahat ng window at pintuan. Sa pag-asang mabibigyang linaw ang mga pangyayari, nagkabit ang aming team ng CCTV cameras. Pag-check po natin sa TV po is gumulaw yung sapatos niya. Ano yun eh? Gravity yun eh. I mean, okay lang sana kung paggalaw ng sapatos ay pataas. Pero gravity yun eh. Ayon sa law ng physics yun, men eh. Hindi, malay mo, paranormal naman. Ano? Wala naman tayo magagawa kung paranormal yun. Oo, na walang close talaga lahat. May feed din doon na gumalaw yung sapatos ko. Hindi ko talaga ma-explain yun. Anyway, gravity yun. Nitong Huwebes, lumipad ang psychic na si Ana de la Cruz papuntang Cebu para imbestigahan ang mga pangyayari. Si Ana parang hindi na welcome. Sabi nila, ano to ginagawa ko dito? Madali lang ha. Kadalasan niya. Sorry ha. Pero talagang ano eh. Hindi ko sinasabing fake. Pero para sa akin ano. Panoorin niyo yung debunk ko dun sa Luwakan Road sa Baguio. Pumunta din si Miss Ana dun eh. I'm so sorry talaga. Hindi ako nakukonvince kay Miss Ana. Hindi, nagsasabi lang ako ng totoo ano. Kasi yung sa ano, yung sa video, doon sa Luwakan Road, halata namang peke yun eh. Na nangyari, sinakyan ni Miss Ana. Hindi, dito masisira si Miss Ana. Dapat inaaral niya muna yung video mismo muna bago siya pumunta dyan. Pero hindi ko sinasabi, no, malay mo meron naman talagang elemento dyan na nag-cause sa kanya ng ganyan. Pero para sa akin kasi, wala tayong panghahawakan eh. Siyempre lahat yung sinasabi niya lang yan. Diba?
Kung nakatira dito, malakas ang negative o stress, doon magpaparamdam siya. Masyado ka bang stress? Yes, one of the reasons na nag-stop muna ako ng work para mag-relax. Yes, Sobra dama ko dito Nandito yung tampo mo, yung galit mo, yung hinanakit mo Same as Jay Costura vibes no? Nagtatanong muna. Pinuntahan ni Ana ang banyo kung saan di umano na i-record ang di umano misteryosong iyak. May babae dito. As in talaga na Oo. Pahipo nga. Ito. Lapitin ka Andito yung babae. Nakaputi siya, umiiyak. Maganda. Mahaba buhok. Takos ng ilong niya. Itong babae. Nasa CR. Paglilinaw ni Maputi ba? Maputi? Ana, ang babae sa CR, hindi raw multo, kundi spirit guide daw ni Ryan. May hinahanap siyang bahay. Pero hindi siya related sa amin, di ba? Hindi ko masabi, pero parang gabay siya ng lolo mo. Ano yung gusto ng babae sa kanya? Ayaw daw po kasing maniwala matigas daw ang ulo nito. Madalas ka nang kasama ko at saan ka daw pumunta, pinupuntahan ka niya, magmamahal na araw. Morena ang pagkaka-describe niya dun sa babae kanina, di ba? Nung napapanaginipan niya. Pag sinabi nito ni Miss Ana na na matangos daw pero hindi naman sinabi maputi, Nagiging active na siya ngayon, nasa likuran mo na siya. Huwag ka daw matakot, lakasan mo lang daw yung loob. Susubukan siguro. Pumasok ka na sa kanya, kakausapin lang kita. Ayoko muna talaga. Pumapasok siya, pinaglalabanan mo. Parang na-trauma ako ng last time kasi. Naging matatag ka. Kaya para matahimik ang sinasabing multo sa banyo, si Ana nagsagawa ng cleansing sa kwarto mismo ni Ryan. Ang gawin mo na lang, yung asin mo, wag mo sa ganito mailagay, ha? Transparent. Oo. Pakaramdaman mo yung bahay mo, pumasok ka ngayon. Kung ano mapipil mo, kung iba na ba. Lamig na lang. Diba? Pero kahit malamig siya, hindi siya mabigat. Hindi ka tulad kanina. Pero ano rin kaya ang opinyon ng mga eksperto sa nakuha ng video? Sa tingin ko, yung whistle kasi ng babae, or on sa sa mga water pipes, sa may drainage ng toilet, madalas nangyayari yung ganong whistle. Pwede. Alam nyo, nung nagtatrabaho ako sa SM, pag nadadaanan namin yung parking lot, may mga exposed na pipe yun Alam mo yung parang tulog ng zombie na yung gumaganon. Promise. Baka makakita ko sa YouTube nito na tingnan natin ha. Wait lang. Kasi sa SM na experience namin, alam mo yung parang zombie, yung gumaganon-ganon. Paano ba yan? Ito ba yan? I hope you can hear this. I'll stop talking for a moment. There's a humming noise coming out of my wall here. Hindi ganito. Sa isang video ni Basel ni Hungry Syrian Wanderer, yun na-capture yun Yung parang yung gumaganon. Na-experience ko na yun. Hanapin nyo na lang yung vlog ni tingnan ko Hungry Syrian. Yung nag-feed siya ng cat sa parking lot. Wala Hindi ko makita Pero, basta
Mapapanood nyo yung pag inano. Kaya parang may ano yan, may katwiran yung sinabi nung expert na pipe. Pwede yan, pwede. Hindi ko na makita eh. Bilog yan na mahaba. Pag dumaan dyan yung hangin, nagkakaroon ng parang echo. Ayon naman sa physics instructor na sumuri sa apartment ni Ryan, ang pagbukas ng pinto mag-isa maaring dahil sa air pressure. I asked Ryan kung the area sa CR is may direct sunlight. Pero pwede, yung mga sinasabi nito mga to, plausible naman. Pero may nakikita akong trickery dun sa ano eh. Dun sa video. 'Di ba? Unang-una, hindi naman sarado talaga yung pinto. May gap yun eh. Kaya kung you're talking about pressure, parang medyo malabo para sa akin. Ano. Pero i-explain nyo kung pwede rin yun. Ano? Light ba? So yes, sunlight during daytime, nagsa-strike sa area ng CR. It's one of the factors kasi na magkakos na mas mainit yung hangin sa loob ng CR compared sa hangin na nasa loob ng room. High pressure to low pressure ang movement ng gases. Isa sa mga factor din nung door is magaan lang siya. Nung in-inspect ko yung hinges ng door, smooth lang talaga siya. Meaning, kung may konting hangin na tadapo sa door is mabilis lang siyang mapupush. Pero ito bukas na to, Mini, oh. Para sa akin setup to. Hindi... Nakukumpara ko... Although natama naman yung sinasabi nila, ano. Siya na parang ungol lang na aso from the outside, since may aso naman pala sa kapitbahay, then maybe yung sound waves ng ungol sa aso is nag-travel through the glass window sa CR and nag-e-echo sa loob ng CR. Pero si Ryan, hindi kumbinsido. May aso kami sa taas, tapos dito sa baba sa likod, rinig sila, pero hindi ganun kalakas yung echo niya sa loob. Parang it's very impossible for this air na ma-open ang doorknob. Since sa claim ni Ryan na naka-full lock siya. Pero let's say, baka lang nakalimutan ni Ray, baka naka-tap lang siya and not fully closed. Yes. Sure na sure ako na closed na nakalock talaga siya. No, sure na sure. Tama, inulit niya yung nakalock. Hindi nga pwedeng ilock dahil nasa labas ka ng banyo. Hindi tayo magpapatalo doon kung ano man yung na-entity na gano'n. Ako yung nakauna dito. So, gusto ko yung lugar, yung mga tao dito, gusto parang pamilya ko na din. Hindi ko talaga gusto umalis dito. Ang mga espiritu, mahilig daw talaga sa lugar na malalamig. Katulad ng mga banyo. May iba ring nagsasabing portal ito ng ilang galing sa ibang mundo. Kung totoo ito sa tinatawag nating comfort room, paano pa kaya tayong magiging? Ito gusto kong mapanood yung full video nito eh, nung dinala niya yung camera eh. Dito pa nga lang, ito yung proof, itong video na to, yan yung proof na ito ay setup. 'Di ba? Nagvi-video na agad siya nang nakaharap do sa banyo. Hindi naman binibidyohan diyan yung yung paggigitara niya at pagkumanta eh. 'Di ba? Dito sa part na to. Komportable. Para mapanood ang mga tampok naming mga... So, yun lang balikan nga natin yung yung isang yung buong video. Ngayon, ang tanong, kung fake yun, ma-offeran mo ba kami bungo ng explanation kung paano nangyari na pagtingin niya doon sa loob ay walang tao. Ito yung mga ito yung mga theory ko eh. Mga kababayan ko. Ito yung theory ko, no. Panoorin uli natin yung video. Panoorin natin, ha. Ito yung full video eh, na i-post naman ng KMJS eh. This time medyo lalakihan natin. So may umuungol, ano?
Dapat hindi nilalagyan ng sound, no? So, ayun yung video, napanood natin yung video. Ngayon, kung ako ang tatanungin mo, di ba? Para sa akin, kung pepekein to, ito yung gagawin. Unang-una, di ba, may naririnig kang ungol dyan. Di ba? May naririnig kang ungol dyan sa Ngayon, ang tanong, Bungo, bakit nung pumasok siya sa loob, walang nakita? Ito kasi ang nakita kong kaduda-duda dito sa video na to eh. Pagtayo niya, pupuntahan niya, biglang nag-shake yung camera. Diba, bumukas yung pinto, nag-shake yung camera. Hindi natin namamalayan, may nangyaring transition na dun eh. Shinake niya yung camera para hindi mahalata yung cut to cut. At tandaan nyo, between those cut to cuts, pwedeng ang mangyari, habang kinat niya yung video, lumabas na yun nandoon sa loob. Kaya pansinin nyo, men, di ba, i-rewind natin ng konti. Dito nangyari yung cut to cut eh. Ginulo niyo yung camera. Isa sa trick ng mga fake ghost hunters yan. Yung pag ganyan, no? Ginugulo lang yung video para hindi nyo ma-experience yung cut to cut. Ginagawa ni story yung kilabot yan. Yung gaganyan-ganyanin yung video para yung cut to cut din yung i-demonstrate ko ha. Ganito. Ganito yung nangyayari. So, i-video ko. Ganon din ang gagawin ko, no? Ito yung cellphone holder, mawawala to. O, diba? Nawala. May cut to cut na nangyari, hindi nyo lang nahalata. Or nahalata nyo, pero hindi ganun ka-obvious. O, diba? Medyo madumi lang yung pagkakakat-to-cut ko, medyo nahahalata nyo pa rin siguro. Pero yun yung same concept yun. Yung yayanigin mo yung camera para hindi mo mahalatang may cut to cut. Gaano ka-importante yung cut to cut na yon? Kasi tinan mo ha, ang suspetsya ko kasi, may tao dun sa loob talaga ng CR. Kasi sino ang magbubukas nun, di ba? Di ba? Isa sa theory ko, may tao sa CR. Pwede ding may speaker dun o etc. Pero pinaka plausible, may tao sa loob ng CR na may umiiyak. Pansinin mo ha, after ng bukas, guguluguluhin niya yung camera niya. May cut to cut na nangyari yan na hindi mo lang naramdaman. At between those cut to cut kasi, pwedeng lumabas na yung tao doon sa CR. Ngayon, lalapitan niya, wala na talagang tao dyan. Kasi nga may cut to cut na nangyari. Na hindi ko naiintindihan bakit kailangan yanigin mo yung camera, tatayo ka lang naman. Diba? Yan o. Ba't kailangan ganyan-ganyanin mo yung camera, tatayo ka lang naman. Hindi mo pwedeng i-maintain yung yung camera mo doon sa CR nang walang ganon-ganon. Diba? Nagigets nyo sana yung point ko, mga kababayan. For me, marami na rin kasing red flag. For me, sinabi niya, naka-lock daw. Hindi mo pwede i-lock yung, yung banyo sa loob. Ay, yung banyo sa labas pala, sorry. Kasi ang lock niya nasa loob eh. Kaya ka nga maglalak para ayaw mo may makapasok pag ginagamit mo ang banyo. Pangalawa, yung CCTV namatay habang minomonitor siya dun sa loob.
'Di ba? Kayo, bahala kayo, no? Tsaka sinabi niya, nakalock daw yung banyo, pero nakita naman natin, hindi naman nagki-click yung ano eh. Hindi naman nagki-click yung doorknob eh. Di ba? Anyway, mga kababayan ko, bahala kayo dyan, ano? Pero ako hindi naniniwala. Kung naniniwala kayo, kalayaan nyo yan. Maraming salamat po. Magandang gabi. Bye-bye.